guys. Kasalukuyang on the way ako sa Lucky Plaza sa Orchard Road. Isang mall yun na marami kang makikitang Pilipino. So puntahan siya talaga ng mga Pinoy dito sa Singapore. So hopefully may mahanap tayo kagad na kababayan natin na OFW para makagawa tayo ng good deed dun sa tao na yon. Tutulungan natin siya at bibigyan natin ng some token of appreciation para ayun, matuwa siya, tapos kahit paano makatulong tayo, mapasaya natin siya. Ate. Sa isang sulyap mo ay nabihag ako para manghimala ang lahat ng ito. Sa isang sulyap mo nabighani ako, nabalot ng pag-asa ang puso. Sa isang sulyap mo nalaman ang totoo. Approachable naman po kayo. Pwede po ba kayong maging kakarating nyo lang po ba Ano po, o pauwi na po kayo? may bibili lang. May bibili. Ganito po kasi nagbablog po kasi ako. Gusto ko po sana kayong maging part ng content ko kung okay lang po sa inyo. Ay, okay lang po. Tapos ihahatid ko po kayo kung sa bahay nyo po, kung saan nyo po gusto. Tapos meron po akong token of appreciation na ibibigay sa inyo paghahatid ko po sa inyo. Nice. Just to be part of my vlog po. Kasi ako yung kasama ko kasi mga alaga ko kasi naghatid sa Novena kasi yun. May binili lang ako dito. Okay lang. Pwede ko po kayong i-wait. Ay, nakapark lang naman po yung car sa parking po. So, yeah. Ayun po. Kung okay lang po sa inyo, mukhang approachable naman po kayo. Nahiya po ako. Ay, parehas lang po tayong mahihain. Ayun. Sa vlog? Sige po. Paano na lang po, kasi kaka-start ko lang po, pa-search na lang po yung Pinoy Samaritan TV po. Yeah. Yes po. Yeah, ako po pero wala po ako picture. Yung mga content ko po nasa YouTube po. Okay. Po. Same lang din. Same lang din po. Doon po ako nag-upload. Okay lang po ba sa inyo? No. Matagal po ba yan? Ay hindi po, yung biyahe lang po papunta po sa bahay nyo, kung sa baba po ng block nyo. Hindi, sa ano kasi sa Novena kasi ang yung alaga ko yun. Sige, doon ko po kayo ihahatid kung gusto nyo rin po sunduin natin yung alaga nyo, tapos Bawal yun. ay, okay po. Sige po, kahit sa Novena na lang po, okay lang po sa inyo. Yan, thank you. Ay, sige, sure lang po. Take your time po. Wait ko lang po kayo. Bili ng pagkain. Uy, bitaw ko pa yung tao. Ate, bali dito na lang po ako magwi-wait sa inyo. Okay, thank you po. Ayan guys, meron na tayong finally, after na may mga tumanggi sa akin. Kasi talagang nahihiya sila, mahihiyain. So, buti na papayag natin si ate, no? So, ayun. Thankful ako kay ate kasi siya yung magiging first ever content ko sa pagbibigay ng libreng hatid. 2,000 years later. Ate, tapos ka na mag-shopping? Okay lang. Me time mo yan, alam mo. Tapos ka na mag-shopping? May binili lang kasi. Sige. Okay ka na? Okay. Yun. Dami mo palang friends dito. Dito na lang. Ano yun, mga friends mo rin dito? Oo. Ako, Taga dito ka talaga? taga dito talaga ako
17 years na yata ako dito. Yeah. Ayun. Tagal na, no? Ay, saan ko yung daan? Ah, ito pala. Sorry. Dito. Ito. Ayun, te. Oo. Andito kasi yung parents ko. So, ayun, nadala kami dito ng mga kapatid ko before. So, ayun. Ate, isa pa pala. Sorry. Kasi yung parang may clinic yata sa 5th floor. Tama ba? Ito. So, isang ano pa tayo level. Ayun, ate. Thank you sa time mo. Sa wakas. Content mo. Yung content ko, ayun nga, maghanap ng mga kababayan natin na OFW. Tapos, ayun, bibigyan ko ng libreng hatid. Supposed to be, tawag dito, weekend dapat. Pero kasi wala akong pasok ngayon. Saan ka nag-work? Sa isang engineering company, te. Ayun, tapos, ayun nga, ikaw ang pinagpala ngayong araw. Ayun, teka, sandali lang, te. Tapos, ayun, te, sobrang thank you at napapayag kita. Alam ko, tawag nito. Mahihain tayo parehas. Ayun, dito ka nila, te, tara. At, sige, dito ka. Ay, tayo. Ayan, okay. Problem. Ayun lang, ate. Kailangan ko yung address nung paghahatiran ko sa'yo. Ay, oo nga pala. Wait lang. Ay, sa church na lang, no? Ikaw bahala, Sa ate. church na lang. Sa Novena Church. Novena Church. Ayun. Te, magmamas ako kasi may konting ubo ako. Baka natatakot ka. Alam mo naman yung mga COVID natin. Sabi nila, uso daw. Wala naman. Malakas resistensya ko. Charot. Talaga? Ayun. Tapos, play ko lang to, te. Sige lang po. Wala, nakakahiya. Ako. Parehas tayong mahihain. Ayun. Tapos, ayun, te. Thank you ulit dahil pumayag ka sa maging part ng content. Kasi okay lang i-upload ko to, no? Oo, okay lang. Salamat. Tapos, siguro, te, palagay na lang nung address ng paghahatiran ko sa'yo dito. Kasi siya na medyo panahon pa ng kopong-kopong. Bago ko makalimutan, te, ano palang name mo? LG po. LJ. Oh, LJ. Okay, nice name. Pero yung real name ko talaga is Lovely. Nickname Lovely. ko lang yan. Okay. LJ pala. Mahaba kasi. Ayun. Ako, te, hindi ko pala tatanungin yung pangalan ko. Ano po? Ano po ang pangalan niyo, kuya? Eugene. Eugene. Okay. Ayan, Eugene yung name ko. Ayan, matagal ka na dito sa Singapore? 9 months pa lang. 9 months. Bago pa lang, di ba? Okay, bago pa nga lang. So, first time mo mag-abroad? Oo, first time. First time. So, taga saan ka sa atin sa Pinas? Malabon. Sa Malabon. Okay. Malabon. Hindi ba, ewan ko lang Ikaw, saan ka ba sa Pinas? Yung ba yung bahain? Hindi ko sure. Tama ba? Tama. Okay. Tama po kayo. Pasensya na tayo, yun yung pagkakaalam ko. Bahain po talaga doon. Bahain. So until now, hindi pa rin, yung pa rin talaga problema yun pa doon. din talaga. Oh. Lagi talaga nabaha doon. I see. Lalo na pag sobrang Lakas ng ulan. lakas may ng bagyo. ulan. Ayun. Bagyo yun. Naulan talaga siya. Ay, nabaha. Tapos yung tanong mo kung taga saan ako, te, sa ako, Laking Paranaque ako. Okay. Ngayon, doon ako nakabili ng property ko sa QC. Then, may inuwian din ako sa Cavite. Ayun. So, ayun, pag ganun, palipat-lipat. Palipat-lipat.
Ilang taon ka na pala? Mag-26 this year. Ah, 26. Okay, okay. Batang-bata pa si ate. Ikaw, kayo po. Ako, 18. Oh? Oo. 18 at hala tayong dalawa. Dahil ito ang totoo, di tulad sa iba. Hindi ako loko-loko, di tulad ng iba. Kaya kapag sinabi ko na mahal na kita, makakaasa kang ikaw. May tanong ako. So, ano yung unforgettable experience mo dito sa Singapore? Doon muna tayo sa ano. Doon muna tayo sa negative bago mag-positive. Unforgettable. Oo. Yung negative side na Ay, yung pinagalitan ako ng amo ko. talaga? Oo, yung talaga sinigawan ako. Ayan yung kung nasaan ka ngayon. Oo. Tapos yung, alam mo Nung bago ka pa lang nun, bago ka pa lang. mag 6 months ata ako. Mag 6 months ako. Anong nangyari? Bakit ka pinagalitan? Yung simpleng lang, yung parang may nakakalimutan ako. Tapos sinisisi yung phone. Yung phone ko naman is nakalabas lang naman. Ganon. So mahigpit sila pagdating sa phone. Mahigpit sila. Yun yung unforgettable na iniyak ko talaga. Iniyak mo talaga yon. Umiiyak talaga ako sa harap nila. Okay. Talagang, alam mo yung tutulo talaga kahit anong pigil mo, kahit ayaw mong umiyak. Talagang tutulo. So, ayun pala. Pero okay naman, may natutunan ka naman doon, di ba? Nakatulong kasi, naman kahit papano. Ngayon, sobrang din nila. Sobrang talaga naghigpit. Alam mo yung sa sobrang sela nila, ginawa mo naman lang, parang mali pa rin. Kaya stress ako talaga, sobrang stress talaga ako this past few days. Naiintindihan kita. Hanggang ngayon pa rin. Oo. Tapos dapat yung phone ko is 11:30. So 11:30 gabi? Yung rest time ko kasi binago din. Lahat binago talaga, di ko May alam. sistema na pala ngayon ng mga sa ganyan, sa mga Oo, may phone. timetable ka ganyan. Tas, Okay. so yung phone ko dapat 9. Dati kasi nakakapag-rest time ako pag mga 8:30, okay na ako. Nasa room na ako. Nakakapag-phone na ako noon hanggang 11:30. So nilalabas ko, after 11:30 nilalabas ko yung phone ko. Tapos ngayon, binago nila. Kahapon nag-discuss na naman ganun. Na 11 daw, kailangan daw kasi makapag-sleep daw ako ng 8 hours. Ganun. Kasi mandatory daw ng MOM. So yun? Magkasawa silang kumakausap sa'yo? Hindi, yung amo ko lang na babae. Tsaka yung anak niyang dalaga. Kasi yung amo kong babae is hindi marunong mag-English. So yung nagtra-translate yung dalaga. Okay. Ayun nga lang. Nahihirapan. Ay, talaga na-stress talaga ako na sobra. Lahat na lang parang, yung sa pagkain. Kailangan, Yung pala yung sa pagkain, no? Paano pala yun? Kung ano yung pagkain nila, yun din ang pagkain mo. Oo. Ayaw nila yung ulit-ulit yung food. At least a week. So, most of the food, syempre, Chinese food. Iba-iba, Chinese food. So tinuruan ka nila? Nagre-research ako, tapos kunwari kung may kasi may iPad sila doon na inaano ng boss ko, yung parang dina-download. Ay ate, nakalimutan pala kita sabihan na mag-seatbelt ka. So, Ay, ayan. Sige tayo, lalayan. Ay, sige. Yan, sorry tapos, para safe tayo. Tapos yun, then about sa linis, alam mo yung lahat ng ginawa ko. Parang, alam mo yun, parang sobrang selan nila talaga. Parang pa rin. Lahat ginawa mo na, hindi pa rin sila kontento. Satisfied. Kaya naisip ko, sabi ko, uwi na lang kaya ako. Or maghanap ako ng agency na tutulong sa akin. Kasi yung agency ko hindi din, parang gusto din nila akong i-send back, ganyan. So naghahanap ako, may friend ako na kinausap. I-refer niya daw ako sa agent niya. Hindi pala. Nga, hindi ko alam kung anong process. So i-chat ko pa yun. Pero
okay naman, kakayanin. Kinakaya. Ayan. Kinakaya. Eh, Kasi tayong may mga anak ako Pilipino, eh. oo. May anak ako. Basta para sa pamilya, di ba? Oo, yung mga anak mo, inaasahan ka. Ayan. Eh, ano naman yung positive? Positive. Na unforgettable ano mo dito sa Singapore. Positive. Yeah. Positive. Marami kang nakilalang kaibigan, Ay, oo, yung mga yun. ganon. Kasi may best friend talaga ako. Siya yung talagang Nauna kasama siya ko. dito? Nauna siya dito. Okay. Then, tatlo kasi kami na magkakaibigan. 10 years na kami magkakaibigan. Oh, taga Malabon din, ganyan. Mindanao kasi mga Bisaya. Mga Bisaya kami. So talagang sa Mindanao ka rin pinanganak? Mindanao. Sa Then sa Mindanao? sa Bukidnon. Oh, Bakit? hindi, yung friend ko sa taga Davao siya. Malapit lang. Gusto niyang bisitahin ko siya doon. Tapos gusto niya akong ipasyal sa Bukidnon kasi napakaganda daw doon. So, ayun, ang isa sa mga target na pupuntahan ko sa Dahilayan. April. Oo, yan, Bukidnon. So, ayun. Looking forward ako lang sa friend ko. Ano ba yan? Na-share ko patuloy sa'yo. Sorry. kasi Okay kasi lang, maganda din. nabanggit mo kasi yung Bukidnon. Oo, doon talaga. Doon talaga ako. Bukidnon talaga. Okay. Tapos dumami yung mga kaibigan mo. Ano lang, kasi yung mga kasama ko lang talaga is yung best friend ko. Wala nang iba. Tatlo lang talaga kami. Sumunod lang talaga yung isa. Kasi nauna yung yung best friend ko talaga isa, then sumunod ako. Then yung isa pa namin best friend, sumunod pa siya. Di masaya kasi kumpleto kami. Parang best friend ko. Ayun. Tapos, syempre, nasusuportahan mo yung family mo, tama ba? Nasusuportaan ko, nabibigay ko yung mga kailangan ng anak ko. Yun yung masaya. Syempre bilang ina, bilang diba? Syempre nakakaano din kasi may off day ka. May Nai-enjoy mo yung off mo. Oo. So, yun isa yun sa mga issue before, mga naririnig ko. At may mga nakapagkwento na rin sa akin. Yung minsan walang off o kaya once a month lang. Bawal na yun ngayon. Bawal na. So, pwede mo parang nang i-report. Oo, mandatory na talaga daw na may off ka. Oo. Syempre stress yung diba? Oo, Yung kailangan natin ng pahinga, no? Kaya nga pag ito, parang pag lumalabas yung mga bata, parang yung parang stress reliever ko na din na nakakaano na may diba nakakalabas. Oo, nakakapag-me time ka. Refresh, ganun. Correct. Pero alam mo ba, pinag-pray ko to bago ako yung nag-apply, pinag-pray ko yan. Talagang sabi ko, Lord, kung hindi talaga kasi dapat mag-Hong Kong ako. Sabi ko, Lord, kung hindi talaga para sa akin yung opportunity na to, i-close mo yung door ng Singapore. Kasi marami na nag-interview sa akin, pang ilan na ba yun? Pang 9. Pang 9 na nag-interview sa akin bago ako na-confirm. Tapos yun, sabi ko, kung hindi talaga, dami yung una nag-interview sa akin is Indian. Kasi ayoko kasi 5 AM ka gigising, tapos 11 ka matutulog. Parang hindi ko kaya. Hindi ako din doon, hindi ako nag-go. Pero di pa din ako na-confirm. Tapos sumunod. Alam mo yung parang nilaan ng Lord na ay hindi ka para dito. Ito ang binigay sa'yo, Singapore. Tapos sabi ko, kasi may talaga yung may employer na mag-interview sa akin sa Hong Kong. Nirefuse ko kasi yung parang iba yung heart ko. Din naman yung best friend ko, Ito talaga choice mo, Singapore. Oo, kasi andito yung best friend ko. So active ka rin sa church like every Sunday, sa off mo? Ngayon kasi, struggle ko talaga yan. Pinag-pray ko na, Lord, bigyan mo ko ng 2 off day, magpapaalam ako sa amo. Binigay niya talaga. 2 off day? Kasi once a month yun sa contract. Once a month lang. So yun, naghihingi ako ng sa mga prayer warriors ko, sa mga ka-churchmate ko. Sabi ko, pag-pray nyo ako, ganito, ganyan. Inalaw ng Lord. Tapos ako naman yung may problema. Parang struggle sa akin yung time. Kasi
kasi parang nai-enjoy yung, alam mo yun. Yung- Kaya praying ulit na baguhin, yun yung may mabago, yung ano na siya, yung priority na siya. Kasi yun naman talaga yung hiningi ko sa kanya bago ako pumunta dito. Eh. May purpose eh bakit nagpunta dito. Hindi ko nagagawa. Ayun, alam mo na sa susunod Oo. Talagang, kung ano ang dapat mong i-prioritize. Kaya siguro nangyayari yung naghigpit sila kasi may mali siguro akong nagawa, may hindi ako nasusunod. Ganun siguro. Pinapakita ng Lord na ano, yun. Pinapakita niya na gawin mo kung ano yung purpose mo. Parang ganun. Okay yan, plano mo na business na yan, at least nagawa mo. Nagawa ko rin, na, talaga. ako rin may plano rin ako mag-business sa Pilipinas eh. Sari-sari store. Ayun, maganda din. Kasi ano, yung mga customers, bebentahan ko ng mura. Oo, diba? Tapos, ikaw, sa'yo, magmamahal. Tanong ko lang sa'yo, sa dinami-dami namin ba't ako palagi nasa alanganin ang gulo? Ngayon sabihin mo sa akin kung ano ba talaga ang gusto mong mangyari sa atin? Ayaw mo bang habang buhay kang kaibiganin? Ano? May asawa ka na, married or single o may boyfriend? Ano, may asawa ako, married ako. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us high. Family mo, ng asawa mo, ng mga anak mo, anong message mo sa kanila? Ayun, lumalaban pa din si mama, anak. Tsaka sa partner ko, thank you kasi tinutulungan niya ako yung sa problema namin sa finances, lalo na sa finances. Thank you din sa prayer kasi alam niya talagang lumigo na ako ng desk. O kasi nag-disconnect talaga ako kasi sa sobrang, alam mo, nakakalimutan ko na si Lord. Ganun. Pero ngayon, bumabalik ako. So, ito ngayon, kung nakikita nyo man ito, magpapatuloy pa din ako kay Lord, lalo na kay Lord talaga. Tsaka, sisipagan ko pa, magtitiis pa ako para malagpasan at may tawid yung problema na kinakaharap natin. So, yun lang. Mahal na mahal ko kayo. Wow, thank you, Mami. Mami LJ. Saka bababa ako dahil bababa kita. Yan. Ate LJ, thank you, salamat. Tsaka ito, para sa iyo to. Oh, wait, pa ganun talaga. Ay, talaga. Ano yan? Nakakahiya. Token of appreciation yan. Tapos, ano, kung gusto mo mag-salon, mag-me time ka, mag-kumain ka sa masarap na restaurant. Ay, thank Ayun. you. Okay, salamat din sa oras. So, okay lang na i-upload ko yun, ha? Okay, thank you. Sige, ingat ka. Na lang. Sige po. Okay, thank you. Salamat sa oras. Thank you. Ay, salamat. God bless din. So, ayun guys. On the way home na ako. Naging happy si Ate LJ, no? Dahil binigyan natin siya ng $50 na token of appreciation natin para sa kanya. Kasi sila yung tunay na bayani. Dahil nagsakripisyo sila malayo sa kanilang family. Alam mo, may dalawang anak si Ate LJ, pero ibang bata, ibang anak yung inaalagaan niya. Ang mga OFW, sila nakakatulong sa pag-angat ng ekonomiya ng ating bansa through pagpapadala ng remittance. May pumapasok na dollars na pera sa ating bansa. Sa lahat ng nanood, nag-spend ng time na matapos itong video na to, salamat po ng marami sa inyo, and paki-like, follow and share na lang po itong aking Facebook page.
Until my next vlog po, magkita-kita po tayo ulit.